Narito po ang News TV Quick Response Team sa Rest Haven Street sa Quezon City kung saan isang trahedya po ang naganap kaninang umaga. Isang malaking sunog po ang nangyari dito kung saan 7 miyembro po ng isang pamilya, ang pamilya Filimor, ang nasawi sa sunog niyan. Mabilis po naging pagkalat ng apoy pero bukod po dyan ay meron din pong sunog na nangyari sa may lugar naman ng San Juan kung saan nasa 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Ilan lamang po yan sa mga nasunugan at masaklap nga po ay dito sa aming kinatatayuan. Nasa 7 miyembro ng pamilya ang nasawi sa trahedya na nagsimula kaninang madaling araw. Naging mabilis po ang sunog dito at ilang oras lamang po ang inabot. Nasa kasarapan ng tulog ang mga nasunog na biktima ng mangyari ang trahedya. Ang pagliyab nito halos kasabay ng isang malaki sunog sa barangay St. Joseph sa San Juan. Narito po report ni Micaela Papa. Trahedya ang sumalubong sa Pasko ng mga tenant ng isang apartment complex sa Barangay Bungad, Quezon City. Sa kuha ni News Cooper John Paulo Villa, makikita ang paglalagablab ng apoy. Pasado alas 3 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog dito. Pero reklamo ng mga residente, tila natagalan daw ang pagresponde ng mga bumbero na dumating ng 5:27 ng umaga. Itinanggi naman ito ng mga bumbero at sinabing matapos ito itawag sa kanilang himpilan ay nakarating agad sila sa lugar. Yung taga Quezon City, nandito sila sa 5:27. So yung iba naman, nandun sa San Juan. 5:58 ng umaga nang tuluyang maapula ang apoy. 7 ang kumpirmadong patay matapos makulong sa loob ng nasusunog na apartment. Ang masaklap, tila nabibilang daw sa iisang pamilya ang mga namatay na biktima. Sa inisyal na investigasyon, napag-alamang ang mga ilaw na nakapwesto sa pintuan ng paupahan ang pinagmulan ng apoy. Nagngangalit na apoy rin ang bumungad sa GMA News sa Barangay St. Joseph sa lungsod ng San Juan. Ang mga residente nagkukumahog sa paglalabas ng mga gamit. Sa kuhang ito, makikita pa ang mga nagpuputukang kable ng kuryente. Pati sina dating Pangulong Joseph Estrada at Congressman J.V. Ejercito napasugod din sa lugar. Sa investigasyon ng BFP, isang napabayang kandila ang pinag-ugatan ng sunog. Isang lalaki naman ang namataan ng GMA News na binubugbog ng ilang residente. Siya kasi ang itinuturong nagsimula ng apoy, pero wala naman daw makapagpatunay na siya nga ang may kagagawan. Bandang hapon, kinumpirma ng mga otoridad na namatay ang lalaking nakilalang si Michael Munoz. Iniimbestigahan na ngayon ang insidente. Pati raw ang ilang bumbero na pagbalingan ng galit ng mga residenteng nagreklamong matagal daw bago narespondihan ng sunog. 2 bumbero nga raw ang nabato at nagulpi. 3 fire truck naman ang napinsala. Sa evacuation center muna nanunuluyan ang mga nasunugan. Micaela Papa, GMA News.